Hello everyone. Look at that, my friends. It's really summertime here in the Philippines because the Nara tree in front of my house is now in bloom with yellow colors. The fragrant and yellow flowers are produced in panicles about 6 to 13 centimeter long, containing a few to numerous flowers. The flowering season is from February to May in the Philippines. So now it's May 2024. May 16, it's in bloom, but it will take only up to this afternoon. After a couple of hours, the flower will begin to fall and the Nara tree will become green again. But tomorrow morning again, it will bloom. You will be surprised if you wake up in the morning and look up at the sky above this Nara tree. It will become yellow again, but it will take, I think, 7 days, 1 week, and then no more. That's how it goes. My friends, Nara is a graceful tree with dropping branches that toss and the trade winds, short leaves, flowers. Usually appear in April or May, and for a day or two, the tree is a shimmering mesh of fragrant yellow blooms, which then fall off nearly all at once. So as what I have said, mabilis talaga siya mawala. Bigla siya naglalaho, bigla siya nawawala. So napakaganda po tingnan mga kaibigan, especially it's showering. Yung puno na kinalalagyan niya sa ground, talagang mostly yellow colors, tapos mabango po ang amoy niya mga kaibigan. So napakaganda. Lumalabas po lang ito once a year. So napakaganda pong pagbasnan. At pag ito'y lumabas, ibig sabihin it's already summertime in the Philippines. Kaya lang ngayon, talaga namang super ang init mga kaibigan. Napakainit. Pero tuloy-tuloy pa rin siya. Kasi pagkatapos kasi niyan magbunga, yun, magkakaroon na ng blooming. Tapos magbo-bloom na siya, mulaklak na siya. And then malalaglag yung mga bunga. Tapos napakabilis tumubo, napakabilis kumalat mga kaibigan. At napakaganda pagmasdan. This yellow color is from the Nara tree. The Philippines, Nara is a majestic reddish hardwood tree reflecting the same resiliency and strength as that of the Filipino people. So talagang matibay siya, matibay sa anumang bagyo, kumbaga sa tao, sa mga Pilipino, kahit na anong pagsubok dumarating, kinakaya. At yan po ang paghahalintulad ng Nara tree. Leaves are compound, painted 15 to 30 centimeters long with 7 to 11 leaflets, which are ovate to oblong, ovate, and 5 to 10 centimeters long. Flowers are numerous, yellow, fragrant, and about 1.5 centimeters long on branches. So, napakabango po kasi maabot dito sa amin ang amoy nito mga kaibigan. At saka ang ganda, lalo na early in the morning, ang sarap pagmasdan. Kaya nung pagdating ng hapon, wala na po siya. Nasa lupa na lahat, naglaglagan na. At maraming klase po ang mga Nara tree dito sa Pilipinas. May Epitocarpus indicus, ang kanyang scientific name. Tama po ba? Pterocarpus indicus. It's also called red Nara, yellow Nara, and brown Nara, depending on the color, which has a huge range from light yellow to golden brown, to reddish brown, to a deep blood red. So, maraming klase pala ang mga Nara mga kaibigan. Yes, kasi pag nagta-travel na tayo sa probinsya, sa papansin natin iba't ibang kulay ng mga puno. Napakagandang pagmasdan during summertime. Pero, the natural color of Nara wood is primarily used for cabinet work. It is usually red or rose color, often variegated with yellow. Matibay po ang klase ng puno na ito, kaya nga national tree. At saka mahal po kapag bibili ka ng hardwood na yari sa Nara. Talagang mahal po siya kasi maganda po siya at matibay. So, kinakailangan talaga mga kaibigan, lagi tayo magtanim nitong mga puno, hindi lamang Nara tree, dahil malaki po ang naitutulong, lalo na ngayon nararanasan natin ang init ng panahon na umaabot hanggang 47 hanggang 50. So, ang kinakatamaran lang naman kasi ng mga tao yung maglinis, magwalis ng mga kalat ng dahon. Pero napakadali lang po kaysa naman dumanas tayo ng ganitong klaseng init kung wala ng mga puno dito sa ating daigdig mga kaibigan.
Kaya iwasan natin putulin. Kailangan alagaan natin, palatihin natin. I-trim-trim lang, pero huwag natin puputulin para malamig ang ating kapaligiran. So, napakaganda po mga kaibigan. Sana lagi tayong magtanim kasi pag biro mo, pag sabay-sabay nasa paligid ng kalye, dumadaan tayo, makikita natin sabay-sabay siya namumulaklak. Hindi, ang ganda, parang sakura sa Japan. Kita natin, wala naman silang ganun sa Japan na nara tree. So ito napakagandang pagmasdan mga kaibigan, kaya dapat talaga magtanim tayo at the same time nakakatulong po sa ating kalikasan. Tsaka itong nara nga po ay matibay talaga siya. It is known to be the hardest Philippine hardwood species. Cutting a 72 cm thick tree with axis normally requires 3 hours, but cutting a mangono tree with the same diameter usually takes 2 to 4 days. Kasi matibay nga po siya at magandang klase. Para itong yung bantulinaw or matawag nito, meron din ako na yan bantulinaw na napakatigas din na puno na talaga ang hirap tagain, tapos kulay red ang kanyang kulay ng kahoy na napakatibay din po na puno, yung mga nabubuhay sa pampang at tabi ng mga dagat. Kung tawagin sa amin ay bantulinaw. Kalimutan ko lamang ang pangalan nito sa English mga kaibigan. So ang bantulinaw po mga kaibigan, ang kanyang scientific name ay Diospyros feria or black ebony. Dahil talaga naman itong puno na to napakatigas, napakatibay, at ang dahon po niya ay parang plastic. Meron po ako niyan tanim dito sa amin. Kaya po siya i-markot. Kaya pag ginagrap ko siya, minamarkot, grafted, it takes 3 months bago ko siya alisin kasi talaga naman meron na siyang ugat. Nakapagbuhay na po ako, marami na po ako nabuhay niya na bantulinaw mga kaibigan. Maganda din po siya na halaman kasi hindi siya makalat. Ayun, kung tawagin pala dito sa atin yan ay parang kamagong, ganun, black iron wood kasi napakatigas po nito at matibay talaga po siya mga kaibigan, matigas na puno. At yun nga po. So balik po tayo dito sa nara. At alam niyo po itong nara nga napakamahal ng nito, ng kahoy, kaya madalas nga pinagbabawal ng putulin to dito sa Pilipinas. Old nara is much sought after wood for its durability and use in floorings, cabinetry, construction, furniture, making decorative carvings and musical instrument. A preferred wood for both making because of resistance to seawater. So matibay po siya kung gagamitin din sa paggawa ng sasakyang pandagat. Kaya okay, again my friends, thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share. Hanggang sa muli mga kaibigan. God bless everyone. Bye-bye and take care. At magtanim po tayo ng maraming puno para mabawasan ang init nating dinaranas ngayong 2024. Maraming puno, mas malamig. Kasi subok ko po yan dito sa surroundings ko. Ganun po maraming puno. Okay, bye-bye.